Ito, para sa upa. Ito naman, para sa grocery. Wala na tayong bigas. Unahin mo yung mga kailangan nating bilhin. Ani Gino, nilapag sa mesa ang halagang 5,500. Kung makakahanap ulit ako ng pwedeng part-time job, mag-a-apply ako. Ano, ayos lang ba na? Magsardinas na lang muna tayo. Tiis na lang muna tayo sa ganong ulam ulit. Mahinang tanong pa ni Gino at tinignan ang magandang mukha ng nobya. Halos 1 taon na simula nang magtanan sila ni Cloud. Ngumiti ang babae at binuhat ang piggy bank niya at tinulak papalapit kay Gino. Umiling naman si Gino at tinulak yun pabalik kay Cloud. Para yan sa pag-aaral mo next year. Ayoko madili ka pa. Hiyang-hiya na ako. Ano na lang iisipin ng mama mo? Tiyak na kayang-kaya kanilang kunin sa akin kung malalaman niya na naghihirap tayo ngayon. At isa pa, galit yun dahil Monte Carlos ang dahilan kung bakit nakulong at namatay ang tunay mong ama. Ayaw nga nun sa akin. Kaya huwag mo nang galawin ang ipon mo. Sapat na nagtatrabaho ka at napupunta ang mas malaki na sinasahod mo sa expenses natin. Oras na matapos ang training ko at magkaroon na ng posisyon sa serbisyo. Mag-aaral ka na. Pagpasensyahan mo muna ako, mahal. Saad ni Gino at hinalikan si Cloud sa mga labi. Huwag ka mag-sorry. Sabi ko naman 'di ba, kaya natin to. Ako naman na nagpumilit na sumama sa'yo. Sana lang kapag nahanap ako ni Mama, hindi siya masyadong magalit tsaka tiyak magugustuhan ka nun dahil maalaga ka't responsable. Mahinang saad ni Cloud dahil ayaw niyang pinanghihinaan ng loob si Gino. Gino saved her. Si Cloud Manuel ay muntik magahasan ng kanyang stepdad. OFW ang ina niya na kasalukuyang nasa Japan at ayaw niyang magsumbong. Ang naging desisyon niya ay makipagtanan kay Gino upang makatakas sa stepfather. Wala na akong pills. Pagkuway bulong ni Cloud. Ako na mag-a-adjust. Huwag na muna natin gawin ang bagay na yun, Cloudy. Saad ni Gino kaya napanguso naman si Cloud. Bakit? Ayaw mo na sa katawan ko dahil nakuha mo na? Tanong ng nobya. Natawa si Gino at pinitikan noon ito. Alam mo, ikaw talagang tukso sa relasyon natin. Family planning is a must, di ba? Kawawa naman yung mga bata kung mabubuhay siya tapos walang-wala tayo. Na yung tatay niya wala pang nararating sa buhay. Pasensya ka na kung mas naunang may nangyari sa atin bago kita hinarap sa altara. Pinapangako ko sa'yo. Magsusumikap talaga ako para sa magandang hinaharap nating dalawa. Bulong ni Gino. Gino, hindi naman ako nagsisisi na. Isinuko kong bataan sa'yo. Nagigigil ka rin naman. Saad ni Cloud at hinawakan sa pisngi ang nobyo. Kaya gagalingan mo sa training mo ha. Magiging magiting ka pang sundalo kaya tibayan mo ang loob mo. Kaya nating dalawa to. Humugot ng isang malalim na buntong hininga si Gino at ngumiti sa kalakasan niya. Kaya natin to, Cloudy. Kakayanin natin to. Subalit kahit pagano pa sila kasipag at katatag ni Cloud, ay hindi nababawasan ang pagsubok nila. Nagipit sila dahil sa mga kailangan na kagamitan ni Gino sa training. Magsilayas kayo kung wala kayong pambayad ng upa! Sigaw ng kanilang landlord. Pinagbabato ng mga to ang mga gamit nila. Teka naman po, 1 buwan lang naman ang delete ang upa namin. Magbabayad naman po kami. Never naman kaming tinakbuhan ng mga utang namin sa inyo ah. Inis na saad ni Cloud. Nakasuot pa siya ng uniform niya bilang isang crew sa burger house na pinapasukan niya. Pati nga tindahan na pinagkakautangan nila ay may nasasabi sa kanila kahit na nababayaran naman nila ang kanilang mga utang. Ano? Nasaan ang pinagyayabang mo sundalong asawa mo ha? Saad ng landlord habang kinakandado ang inuupahan nila Cloud. Sundalo talaga yun, nagtitraining nga. Naiiyak na saad niya dahil sa inis. Habang pinupulot ni Cloud ang mga gamit nilang nakakalat sa kalsada, mga damit, lumang rice cooker at ang basag na picture frame nila ni Gino, ay tila ba unti-unting nabasag din ang kanyang pagtitimpi. Iyan ang napapala ng mga bata sa pagiging suwail sa magulang. Tingnan mo mga yan, kay babata pa pero nag-aasawahan na. Diyos ko talagang henerasyon ngayon mapupusok. Matataas ang tingin sa sarili na akala pag-aasawa at magmamahal ang sagot sa lahat. Kahit walang makain, sige lang sa kapusukan dahil mahal daw ang isa't isa. Saad ang reklamador nilang kapitbahay na si Josefa. Sinabi mo pa na Josefa. Tingnan mo nga, ilang taon na ba yung dalawa? Itong si Cloud, minor pa yata. Akala mo ganun lang kadali ang buhay pag-aasawa? Saad pa ng isang kapitbahay. Tapos magdadagdag pa yan ng pabigat sa gobyerno. Mag-aanak pa ang mga yan, di ba? Salot sa lipunan.
Saad pa ni Josefa. Napatas ang kilay ni Cloud. Marunong po kaming gumamit ng contraceptive, no? Alam po namin ang priorities namin. Wala po kayong alam sa pinagdadaanan naming dalawa ni Gino kaya wala rin po kayong karapatan na husga ng mga desisyon namin sa buhay. Hindi naman po kami nanghihingi sa inyo ng kahit na sentimo para lang makapag-survive kami. Lumalaban naman kami ng patas kaya at di minsan hindi nanapak ng iba para lang mabuhay. At isa pa, hindi po ba kayo yung ina ng drug addict na nahuli nung isang buwan? Yun ang totoong salot sa lipunan at hindi kaming lumalaban ng tama para sa buhay. Saad ni Cloud. Natigilan ng mga kapitbahay na nakamasid kay Cloud dahil sa sinabi niya. Wala siyang balak na bawiin ng katotohanan. Magsasalita na sana si Cloud nang maramdaman niya ang kamay ni Gino. Naka-uniform pa ito at halatang kararating lang. Huwag mo na yung pulutin. Sira ng ibang gamit. Tara na. Yung mga damit na lang natin ang kunin natin. Mahina, ngunit mariing sambit ni Gino. Hindi mo ba naiintindihan? Wala na tayong matutulugan. Tapos ganito pa sila Aling Josefa. Napaiyak si Cloud, pero agad din yung pinahid. Hindi siya pinalaki para maawa sa sarili kahit kailan. Napakayabang nila. Ang lamig pa naman dito sa Baguio. Mga wala silang puso. Kung ako lang marunong bumaril, rarating ko talaga sila. Wala silang ibang ginawa kundi husgahan tayo dahil parehas tayong bata pa lang. Shh, huwag kang magsalita ng ganyan. Mamaya kapag may mangyari sa kanila, ikaw pang ituro at pagbintangan. Hayaan mo na, Cloud. Hindi nila mauunawaan kasi wala naman sila sa posisyon nating dalawa. Saway ni Gino sa nobya. Totoo naman eh. Akin na nga yung baril mo, kasabong at babarilin ko sila. Nagawa pang magbiro ni Cloud. Natawa si Gino. Ayaw mo. Ay tsaka hindi ako pwedeng mag-uwi ng baril. Ang importante, magkasama tayo. Wala lang akong pera ngayon kasi nagte-training pa lang, Cloud. Babawi ako, mahal ko. Okay ba? Huwag ka nang umiyak. Marahang hinawakan ng kamay ng nobya. Basta't magkasama tayo, makakaraos din tayo. Si Gino Montecarlos, anak sa labas ng dating mayor ng Santiago, ay lumaki sa ampunan matapos siyang itakwil ng pamilya. Sa edad na 21, porsigido siyang magtagumpay nang hindi umaasa sa mga Montecarlos, kahit patuloy siyang pinipilit ng mga ito na sundan ang yapak ng kanilang angkan. Silang dalawa ay parehas na hikaho sa buhay, ngunit piniling lumaban ng tama. Mahal ko. Mahinang tawag ni Cloud kay Gino. Hindi nila alintana ang titig sa kanila ng ibang tao. Bakit, mahal ko? Tanong ni Gino. Si Cloud ang unang nagtrabaho. Pumasok siya bilang crew sa isang burger house, habang si Gino ay katatapos sa kursong Military Science dahil may naghihintay sa kanyang magandang trabaho sa AFP. At kasalukuyan ng nagte-training. Hututan kaya natin ang tatay mo. Kunwari, kinidnap ko ang sobrang gwapo niyang anak tapos manghingi tayo ng ransom tapos kung makukuha na natin yon, itakbo na natin kunwari nakatakas ka. Suggestion ni Cloud habang bitbit nilang malalaking sako ng kanilang mga gamit at magkahawak ang kamay na naglalakad. Natawa si Gino kaya humaba ang nguso ni Cloud. Totoo nga, hindi ako nagbibiro, Gino. Sige na. Ba't kasi napakatas na moral mo? Magbenta kaya tayo ng shabu? Shh! Kung ano nung pinagsasasabi mo. At ayoko nang bumalik sa mga Monte Carlos. Para isumbat sa atin ang tulong niya. Ayoko nga. Mahinang saad ni Gino. Lamig-lamig sa parke. Roon na naman tayo magpapalipas ng gabi. Nakangusong tanong niya. Ganito ang buhay na sinalubong nila matapos magtanan. Minsan may bigas, minsan tinapay lang. Pero hindi sila nagreklamo. Simple lang ang pangarap nila at iyon ay makapagtrabaho si Gino, makabalik sa pag-aaral si Cloud at balang araw, magkaroon ng munting tahanang hindi na sila pinapalayas, basta magkasama. Makalipas ang ilang araw. Tumawag si Mama ulit pero blinak ko ang number niya pati sa messenger. Nagagalit siya at alam niya raw na ikaw ang kumuha sa akin. Gusto mo bang tumanggap ako ng tulong mula sa kanya? Galit lang yun kasi hindi niya alam ang dahilan kung bakit ako nakipagtanan sa'yo pero oras na malaman niyang kabalbalan ng stepfather ko, tiyak na huhupa naman ang galit nun. Hindi naman ako matitiis nun, Gino. Ang posible lang na mangyari oras na magtapat ako kay Mama. Pauwiin niya ako sa bahay namin kung nasa ng stepfather ko. Magsabi na kaya ako kay Mama? Tanong ni Cloud, umiling agad si Gino. Para sariwain ang sakit na pinagdaanan mo sa stepfather mo?
Gusto kong tawagan ng mama mo para humingi ng tawad dahil hinila kita sa ganitong buhay. Pero kung magiging dahilan naman siya para maghiwalay tayong dalawa, pues, kailangan talagang hindi lang ako ganito. Kailangan ko magsumika para may mukha akong may harap sa mama mo. Saan ni Gino? Anong gagawin natin? Naiiyak na tanong ni Cloud. Ako nang bahala. Hinawakan ni Gino ang pisngi na nobya. Mahal, tiis lang po ha, babawi ako. Oras na nakapagtapos ako at makapagtrabaho, magiging midwife ka. Pangako, makakapagtapos ka din. Paulanan kita ng pera at magpapatayo tayo ng malaking bahay sa Santiago. Alam ko kasing doon mo nais na manirahan at makapagtapos. Hinalikan ni Gino si Cloud. Tila bang halik na yon ang nagpapakalma kay Cloud ngayon. 20 na ako bukas, tapos wala tayong bahay. Naiiyak na saad niya kaya napayuko si Gino. Niyakap ni Cloud ang nobyo. Ang wish ko lang ay masaganang buhay para sa ating dalawa. Bili tayo ng tig 50 pesos sa fried chicken sa night market bukas. Malaki na yun tapos sa park lang tayo kumain. Mahal kita, Cloud. Lahat gagawin ko para sa'yo. Madamdaming saad ni Gino dahilan kung bakit sumaludo naman si Cloud. Mahal din kita, General Gino Montecarlos. Nakangiting saad niya. Wala pa nga, antas naman agad ang tingin mo sa akin. Kinikilig na saad ni Gino. Gino, mali ba tayo sa part na para na tayo mag-asawa? Maliban tumakbo tayo sa gulo ng pamilya natin at tahakin ng ganitong kahirap na buhay. Tama ba sila na suwail tayo mga anak? Tanong ni Cloud. Hindi mahal. Parehas lang tayo may sugat gawa ng pamilya natin. Pareho lang tayo na nakahanap ng tahanan sa isa't isa. Ang mali lang natin ay may panganak na mahirap. Kaya tayo nandito pero pangako. Babawi ako kapag sumahod na talaga ako. Makakabalik ka na sa pag-aaral. Babalik tayo ng Santiago at hihingin ko ang kamay mo kay Tita Cecil. Mahinang saad ni Gino. Puno sila ng pangarap. Sa malamig na gabing yon, sa karton nilang higaan sa parke, nagsimula ang kwento ng dalawang pusong wasak pero lumalaban para sa pag-ibig at pag-asa. Makalipas ang ilang buwang pagbangon sa isang maliit na boarding house, unti-unting bumuti ang takbo ng buhay ni na Cloud at Gino hanggang sa dumating ang hindi maiiwasan. Maraming salamat sa inyong serbisyo. Pero ngayong gabi, isa sa inyong kailangang pumili ng mas mabigat na daan. May grupo ng takas at armadong rebelde na nagtatago sa kabundukan ng Mindanao na mukhang kailangan din nating manmanan dahil nakapagpadala na ng mga droga gamit ang isang barko pa Malaysia. Hindi sila basta kriminal, mga dating opisyal at tauhang may matataas na koneksyon. May matataas na taong pinagsisilbihan. Pinoprotektahan sila ng mga makapangyarihang tao. Lihim ito, classified. Presidential order. Nagpalipat-lipat ang tingin ni General Valencia bago tuluyan tumingin kay Gino. Montecarlos. Saad ni General Valencia. 10 trainer lang ang pinatawag niya, piling-pili. Bawat isa may mahalagang tungkulin. Ngunit ang pinakamabigat na misyon, iaasa kay Gino. Sir, yes sir. Tumindig si Gino. Narinig kong ginawa mo sa huling tactical drill. Tumindig ka kahit iniwan ka ng unit mo. Ganon ang klase ng tapang na kailangan ko ngayon. Saad ang General. Napalunok si Gino pero nanatiling diretsyo ang tindig. Ano po ang mission, sir? Tanong pa ni Gino. Sasama ka sa isang secret recon and recovery mission. Walang pangalan, walang medalya, walang publicity. Kung mahuli kayo, walang magsasabing bahagi kayo ng armed forces. Isasaba kita sa totoong bigat ang tungkulin ng isang magiting na sundalo. Under sa pamumuno ko. Pero kung magtagumpay tayo, may ililigtas natin ang libo-libong sibilyan at masisira natin ang pinakailalim ng bulok na sistema. Paparangalan kayo, malaking pera, posisyon agad sa serbisyo, natiyak na magpapabago sa buhay nyo, lalo ka na Gino. Mahinang saad ang General. Matapang ka at may pangarap sa buhay. Yan ang dahilan kung bakit ikaw ang gusto ko. Hindi ka pa nababahiran ng politika. Malinis ang prinsipyo mo at higit sa lahat, handa kang mamatay hindi para sa pangalan mo, kundi para sa bayan. Kung ito po ang paraan para maging totoo ang sinumpang serbisyo ko, ako po ay voluntaryo, sir. Mahinang sagot ni Gino. Ngunit may isang kondisyon ng pagtanggap ng ganitong kadelikadong misyon, Montecarlos. Kailangan mong mamaalam sa pamilya mo.
Magsakripisyo ng matagal bago mo sila makapiling muli. Walang contract sa kanila kung maaari. Hindi lang sa bansang to umiikot ang kaso. Malaking tao ang babanggay natin. Ang misyon ay walang tiyak na panahon kung kailan matatapos. Kailangan mong isakripisyo ang pamilya upang sa ganun. Hindi sila madamay oras na mabigo tayo sa misyon to. Saan ni General Valencia kaya natigilan si Gino? Ano po ang kapalit ito lahat? Kung ganun, nais kong magkaroon ng pera. Gusto ko pong mabigyan ng kabayaran ng serbisyo ko ngayon din at may maiwan sa mahal ko sa buhay. Mahinang saan ni Gino kaya tumango si General Valencia. Simula ngayon, wala ka ng pangalan. Ikaw ay anino. At ang tanging layunin mo ay tapusin ang misyon. O mamatay para dito. Talikuran ang pwedeng maging sagabal sa misyon to. Saan ni General Valencia? Sa huling gabi bago ang misyon, hindi pa rin nasasabi ni Gino kay Cloud ang totoo. Alam niyang kailangan na niya itong bitawan. Masyado kasing delikado ang tatahakin niya. Kaya sa gabing yon, pinadama na lang niya ang buong pag-ibig sa katahimikan ng kanilang kama. Dalawang pusong hinaya ang lamunin ng init at damdamin. Gusto na niyang umiyak, pero pinigilan ng sarili. Parehong hubad, parehong walang kasiguruhan sa kinabukasan. Mabigat ang loob ni Gino dahil alam niyang pagkatapos nito, iiwan na niya si Cloud. Dahan-dahan siyang umupo at kinuha ang kanyang lumang bag na makapag-isip-isip. Ano to? Tanong ni Cloud nang may ibinigay na envelope si Gino dito. Natanggap ako sa isang misyon. Hindi ko pwedeng idetalye sa iyo lahat dahil bawal. Bala ko rin bumalik sa pamilya ko, Cloud. Tama sila. Inaaksaya ko lang ang buhay ko kakatakbo. Itong pera, inutang ko kay General Valencia 200,000 na yan. Mag-aral ka, magtapos. Bumalik sa mama mo kung maaari. Hindi ko lang alam kung hanggang kailan ako mawawala. Mahinang pagsisinungaling ni Gino, kaya napabalikwas ng bangon si Cloud. Pumayag na ba ako? Anong gagawin ko sa 200,000 mo? Akala ko sa AFP pa lang ang serbisyo mo. Magaan pa lang dapat, di ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin agad, Gino? Sigaw ni Cloud. Pagkakataon ko na to para makaahon sa kahirapan. Mahinang saan ni Gino. Gaano kadelikado? Gino naman, kailan ang alis mo? Bakit hindi mo sinabi agad sa akin ang tungkol dito? Mahinang tanong ni Cloud. Bukas na. Hindi ko sinabi dahil alam kong ganito magiging reaksyon mo. Hindi ko alam kung makakabalik pa ako pero malaki ang perang matatanggap ko. Saan ni Gino? Anong pakialam ko sa pera kung mawawala ka naman sa akin, Gino? At isa pa, anong pinagsasabi mo babalik ka na sa mga Monte Carlos? Hindi ba't inapi kayo ng nanay mo noon? Sigaw ni Cloud. Intindihin mo naman ako, Cloud. Bala ko rin talaga makipaghiwalay. Oo, tama. Maghiwalay na lang tayo. Hindi natapos ni Gino ang sasabihin niya nang sampanin siya ni Cloud. Ang kapal na mukha mo sabihin to sa akin ngayon, gayong ikaw ang nakaisip na tumakbo tayo sa kaguluhan ng mga pamilya natin. Matapos may mangyari sa atin kanina lang. Umiiyak na saan ni Cloud. Hindi niya alam kung sino si Gino pa rin na lalaking nasa harapan niya. Cloud, hindi mo ako pwedeng ikulong sa kahirapang to. Ayoko dito. Malamig na pagsisinungaling ni Gino. Plano mo na makipaghiwalay, di ba? Mahinang tanong ni Cloud. Mas pinipili ko ang pangarap ko, Cloud. Sagot ni Gino. Akala ko ba ako ang pangarap mo? Tanong pa ni Cloud. Umiling si Gino. Kinausap ko mama mo. Nagpadala ako ng email sa kanya. Sinabi ko lahat ng pagmamalupit sa'yo ng ama-amahan mo. Uuwi ka sa Santiago at magkikita kayong dalawa. Kausapin mo siya. Yung perang yan, makakapagsimula ka na. Makakapag-aral ka at oras na makipaghiwalay ka sa akin. Hindi ka na makakabalik sa buhay ko. Mahinang pananakot ni Cloud. Umiiyak siya at hindi niya maunawaan kung saan nagsimula ang ganitong tagpo ngayon sa pagitan nilang dalawa ni Gino. Kahit papano ay pinilit ni Cloud na maging kalmado. Alis ka na bukas? Tanong ni Cloud. At nakikipaghiwalay ka sa akin ngayon? Tumango si Gino habang inaayos ang kanyang bag. Classified ang location, pero matagal ako doon, Cloud. Hindi ko alam kung kailan ang uwi o kung makakauwi pa ba ako. Mas maganda ko, huwag ka na lang umasa at bumalik na lang sa mama mo. Mahinang sabi ni Gino. Nais maiyak ni Gino sa kasinungalingang kailangan niyang ihabi.
At sa tingin mo, pababalikin pa ako ng nanay ko sa iyo matapos mong gawin to sa akin ngayon? Umiiyak na tanong ni Cloud. Nais niyang maunawaan si Gino. Ayoko na, Cloud. Tigilan na natin to. Hindi natin kayang dalawang kahirapan na to. Mas magandang umuwi ka na kay Tita Cecil. Parehas pa tayong mga bata, tiyak na mas maganda pang oportunidad na naghihintay sa ating dalawa. Sambit niya. Gago ka talaga. Sana hindi ka na lang nakipagtali kung iiwan mo lang din naman ako. Malamig na saan ni Cloud. Siguruhin mo lang na hindi ka na babalik pa sa akin dahil wala ka nang babalikan pang kahit na ano. Kainin mo lahat ng pinangako mo. Ilang linggo pagkatapos ng hiwalayan ni Cloud at Gino, umasa si Cloud na tatawag si Gino dahil hindi siya naniniwalang tinapos talaga nito ang kanilang relasyon. Shit! Sambit ni Cloud na makita ang positive na PT sa mesa niya. Nakalimutan kong mag-pills. Nalaman ni Cloud na buntis siya, subalit hindi na siya nakatanggap ng balita pa tungkol kay Gino hanggang sa nagpakita na lang sa labas ng boarding niya si Luis, ang kaibigan ni Gino. Cloud, nakatanggap ako ng balita. Nasugatan daw si Gino sa operasyon. Wala pang kumpirmasyon kung buhay siya o kung patay na. Pero kasi wala nakaligtas sa mga pinatapon sa Mindanao. Saad ng sundalong si Luis. Nanginginig ang kamay ni Cloud habang dahan-dahan na napaupo. Ipinapaabot lang ni Commander to. Sabi pa nito at inabot ang buntol ng pera. Umiyak si Cloud at hindi alam kung ano ang sasabihin. Hindi niya sinunod si Gino kahit na ilang beses na sinubok ng kanyang ina na makipag-usap sa kanya at puntahan siya dito upang sunduin. Galit na galit ito kay Gino. Nalaman din namin na may binabahay daw si Gino sa Mindanao. Saad pa nito, kaya napakunutan noon ni Cloud. Kanina lang sabi mo walang balita kung patay na siya o hindi tapos. Ngayon naman may babae siya doon. Gusto mo, sakalin kita ngayon? Umiiyak na tanong ni Cloud. Totoo naman Bago kami pinabalik dito, nakita pa namin sila magkasama. Nakangusong saad nito. Nang araw na yon, titig na titig si Cloud sa 500,000 sa harapan. Anong gagawin ko dito? Mas kaya ko pang tanggapin na ng babae ka kaysa malaman na namatay ka sa lugar na yon. Nasaan ang mga pangako mo? Wisit ka talaga. Kung ayaw mo na sa akin, pwes ayoko na rin sa'yo. Hindi mo kailangan maghabi ng kasinungalingan na kesyo na matay ka nang nabwisit ka. Sino ka ba ha? Sino? Bwisit ka, Gino. Umiiyak na sigaw ni Cloud. Hindi makapaniwalang sa ganitong wakas natapos ang pagmamahala nila ni Gino. Magpapaganda talaga ako at magpapayaman para kapag nakita mo ako, maglalaway kang bwisit ka. Umiiyak na saad ni Cloud. Nais niyang umasang buhay pa nga ito. 8 taon ang nakalipas. Kumakain si Gino sa isang park malapit sa subdivision sa Santiago. 1 linggo pa lang noong natapos ang mission niya sa Malaysia. Tahimik siya nakamasid sa mga bata naglalaro. Yung kambal. Saad ni Luis sa tabi niya. Napayuko si Gino. Tanging si Luis ang nautusang magmatsyag kay Cloud at sa kanilang kambal sa nakalipas na 8 taon. Nagpapadala siya ng mga sulat at bulaklak kay Cloud. Gio at Gina. Saad ni Luis, kaya naman dahan-dahan na tumango si Gino. May luha sa mga mata niya at hindi alam kung paano magpapakita sa mga anak. Bitbit niya ang lumang singsing na minsang binili niya para sa isang babaeng nais niyang pakasalan. Yun, yung kambal na walang tatay. Tumatawang saad ng isang bata at tinuro ang kambal. Nalipat ang tingin ni Gino at Luis sa kumpol ng mga bata. Yahaha! Wala kayong tatay! Asa na? Sigaw ng isa, sabay turo sa kanila. Huwag tayo makipag-please sa kanila kasi wala silang tatay. Dagdag pa ng isa, sabay hagis ang maruming bola sa paa ni Gio. Napayuko si Gio. Si Gina naman, galit na tumayo. Hindi totoo yan! Ang babaho nyo! Gusto nyo pagsusuntukin ko kayo? Titig na titig si Gino sa anak na babae kung saan nakikita niya si Cloud dito. Sa kanilang dalawa ay si Cloud talaga ang magaling makipag-away. Aba, ikaw ba matapang? Saad ang isa pang bata kaya nakapamewang na hinarap ni Gina mga bata. Talagang matapang ako. Wala kayong ibang ginawa kundi ang mambuli. At least, kahit wala lagi ang daddy namin, palagi namang present ang mami namin. Hindi tulad ng iba sa inyo, palaging busy.
Kasi mga pangit kayo. Wala kayong manners at sana bumagsak kayo sa GMRC. Sigaw ni Gina kaya naalerto na rin si Gio at pinipigilan ng kakambal. Ngunit bago pa makalaban si Gina, may dumampot ng maliit na bato at nagtangkang ibato yun sa anak. Subukan mong ibato yan. Malamig at madiin ang boses na umalingaw-ngaw sa buong parke. Lumingon ang mga bata. Nakatayo na si Gino at naglalakad papalapit sa kambal. Mabilis ang kilos ito, hinarangan ng kambal. Walang sino mang may karapatang mang insulto sa kapwa nyo. Ang babata nyo pa pero sasama na ng mga ugali nyo. Imbis na naglalaro lang kayo, nangaapi kayo ng katulad yung bata lang. Gusto nyo bang ikulong ko kayo? Tanong ni Gino. Pulis yata siya. Bulong ng isang bata kaya natigilan ng iba at natakot na nakatitig sa kanya. Bakit wala siyang posas? Tanong ng isang batang babae. Alam niyo bang bad yan? Kinukulong din namin ang mga batang pasaway. Saad naman ni Luis at pinakita ang posas. Huminga siya ng malalim at tinignan ng mga bata sa mata. Natakot ang mga ito. Isa pa, ako ang daddy nila. Nabigla ang mga bata. Pati sina Gio at Gina ay parang napako sa kinatatayuan. Huwag kayong basta-basta manghuhusga ng kung sino dahil masama yun ah. Hindi magandang mambuli ng ibang bata. Dagdag pa ni Gino. Nagkatingin na ng mga batang bully. Ang isa'y tila naiiyak na, habang ang isa'y pilit naglalakad pa atras. Hindi nagtagal ay nagsitakbuhan sila palayo. Humiyaw pa na. Mama, may mga pulis! Tahimik na bumalik si Gino sa harap ng kambal. Dahan-dahan siyang lumuhod. Si Gina ang una nagsalita. Ikaw ba talagang daddy namin? Tanong nito, pausang boses at may halong galit at pagkalito. Bakit ngayon lang kayo nagpakita? Isusumbong kila kay mami. Napatingin si Gino sa kanila. Tumango siya, mabigat man sa dibdib. Napalunok siya. Ayaw niyang pangunahan si Cloud. Hindi pa pwedeng malaman ng mami niyon tungkol sa akin ha. Baka hindi siya pumayag. Kaya sana, sikreto muna natin to, okay? Hanggat hindi kami nakakapag-usap pa. Ha? Hindi po namin maintindihan. Sino ka po ba? Kilala mo po ang daddy namin? Nalilito po ako. Wait, nasan siya? Bakit niya kami iniwan? Sabi mo ikaw daddy namin tapos dapat secret lang. Nalilito po ako. Sabi ni Gio. Napayuko si Gino. Gusto kong alam ng mami niyo dahil ayoko siyang pakunahan. Isa lang ang sigurado ko sa daddy niyo. Araw-araw. Araw-araw niyang iniisip kung anong itsura niyo. Kung tumatawa ba kayo. Kung anong paborito niyong kainin o kung maayos ba ang buhay niyo. Hindi na nagsalita ang kambal. Tahimik lang silang nagkatinginan. Gio, Gina. Yun ang pangalan niyo, di ba? Muling sambit ni Gino, halos nagmamakaawa. Opo. Sabay na sagot ang dalawang bata, kaya ginulo niya ang buhok ng mga ito. Kung aasarin ulit kayo ng mga bata, pwede niyo sabihin na ako ang tatay niyo. Pero secret muna natin kay mami. Nanatiling tahimik ang dalawa. Sa loob ng ilang segundo, ang tanging maririnig ay ang ihip ng hangin. Si Gina ang unang lumapit. Mister, Soldier, kung ganun secret lang ang tungkol sa pagiging friends natin. Pero sabi ni Mommy, bawal daw kaming makipag-play sa mga stranger. Pero sabi mo daddy ka namin. Pero dapat secret lang. Nalilito po talaga ako pero for sure magagalit si Mommy pero niligtas niyo kami. Hindi nakasagot si Gino. Napatawa na lang siya, pero dama ang bigat sa dibdib niya. Sa ngayon, sikreto na muna natin sa mami niyo. Sa ate Gino pero nakita niyang umiling si Gio. Kapag nagtatanong siya, kaibigan niyo lang ako pero kapag tayong tatlong magkakasama, si daddy na ako. Ayoko sa'yo. Alam mo po ba yon? Mahinang saan ni Gio. Nais na yakapin ni Gino ang anak pero pinigilan niya ang sarili. Gio, niligtas niya tayo and he's our friend now, sabi niya. Tapos daddy kapag tayong tatlong together. Sabi ni Gina sa kapatid. Umiiyak si mama tuwing gabi at for sure dahil yun sa daddy natin, Gina. Kung ikaw nga daddy namin, sabi mo sa amin ang totoo bakit ka nawala na matagal. Saan ni Gio? Ngumiti na mapait si Gino. Basta, hindi mo na kami iiwan ha, Mr. Soldier. Ipangako mo sa amin ikaw talaga yung daddy namin. Hiling ni Gina.
Hindi na ako aalis. Saad ni Gino kaya kumunot ang noo ni Gio. Ikaw ba ang daddy namin? Like for real? Hindi mo kami niloloko? Tanong nito kaya napangiti si Gino. Hindi na magtataka kung matalino ang anak. Inilabas niya ang wallet at pinakita ang litrato nila ni Cloud. OMG! Your daddy! Our real daddy! Maarting tili ni Gina kaya natawa si Gino. Humaba ang nguso ni Gio. Explain yourself po. Secret. Soon, maunawaan niyo rin ang lahat. Saad ni Gino kaya napanguso si Gio, subalit may kasiyahan sa dibdib ng bata. Muling lumuhod si Gino at binuka mga bisig. Saglit na nagkatinginan ng kambal, saka dahan-dahang lumapit at niyakap siya. Sikreto natin to Bulong ni Gino. Tumango ang kambal. Sa wakas, narinig na rin niya ang pinakamatagal na niyang inasama. Sige, Daddy! Sabay nilang saad. Isang linggo matapos sa magpakita ni Gino sa mga anak, ay madalas na silang nakikita at ang park ang secret hideouts nilang tatlo. Naging parte siya ng pang-araw-araw na buhay ng kambal. May naliligaw ba kay Mommy? Tanong ni Gino habang sinusuklay ang buhok ng Barbie ni Gina. Marami! Sagot ni Gio kaya napatas ang kilay ni Gino. At okay lang sa inyo yun? Tanong niya. Hindi matago ang selos na nararamdaman. Bakit naman po hindi? Wala nga kayo ng 8 years po eh. At saka wala po talaga kaming natatanggap na flowers and letters from you po kaya galit na galit si Mommy. Saad ni Gina sa ama kaya natahimik ito. At saka maganda po si Mommy kaya maraming manliligaw. Meron pa nga yung may SUV. Ang gara ng sasakyan pero nalalaman na meron kami po is tumigil siya manligaw. Pero hindi nanungkot si Mommy. Kasi hindi naman daw kawalan yun. Mabaho pang hininga. Saad ni Gina kaya halos malaglag ang panga ni Gino. Nais niyang matawa dahil kaugaling ng anak na babae si Claudia. Daddy, ano pong plano? Tanong ni Gio. Alam mo po, galit si Lola sa'yo. Wala ka raw pong bayag. Daddy, what is bayag? Tanong pa ni Gio kaya humaba ang uso ni Gino. Ang plano ni Daddy. Liligawan natin si Mommy. Saad niya dahilan kung bakit napatas ang kilay ni Gina. What do you mean naliligawan natin? Natin? Ikaw lang po kasi ikaw po yung nang iwan. Nalilitong saad ni Gina kaya tuluyan ang natawa ng malakas si Gino. Kahit na papano ay sapat ang kaunting oras sa kasama ang mga anak. Hindi niyo tutulungan si Daddy? Tanong niya sa mga anak. Nakita niyang nagkatitigan sila Gio at Gina. Tutulungan pero hindi po namin gusto na pilitin si Mommy, Daddy. Marami na pong pinagdaanan si Mommy lalo nang wala ka po. May naririnig nga po kaming marites sa kapitbahay namin na anak daw kami ni Mommy sa pagkadalaga at iniwan kami ng Daddy namin. Marami silang sinasabi tungkol kay Mommy pero hindi po nagpapa-epekto dun si Mommy. Gusto ko pong magbalikan kayo pero ayoko pong iiwan siya ulit. Nang dahil po sa inyo o dahil iiwan mo na naman po kami. Mahinang saan ni Gio at umiwas ang tingin sa ama. Ngumiti ng mapait si Gino pero nauunawaan kung saan nagagaling ang galit ng anak. Babawi ako mga anak. This time, hindi na mapapako ang pangako ko. Mahinang saan ni Gino. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na si Cloud sa pag-aayos ng gamit niya. Sa kabilang bahagi ng bahay, naglalaro sa sahig sina Gio at Gina, 7 taong gulang na kambal. What's our plan? Ang tagal naman kasi ni Daddy na magpakita dito sa house. Paano kapag nagpaligaw ulit si Mommy sa iba? Ang hina naman ni Daddy? Saad ni Gina kaya humawak sa baba niya si Gio. Di ba kasi may work pa si Daddy? Maghintay na lang tayo ng go signal ni General. Sagot ni Gio. Hindi sila naiintindihan ni Cecil. Mga apo, halika na, kain na tayo. Wika ni Cecil. Tumakbo ang kambal sa hapag. Habang sinusubuan niya mga ito, lumapit si Cloud bitbit ang kanyang seminar kit at ID. Gio, Gina, makinig kay Mommy. Pupunta si Mommy sa seminar ha. 3 days lang yon. Miyerkules ng gabi uuwi na agad ako. Pakinggan niyo si Lola, bawal ang pasaway ha, lalo na sa pagkain. Bawal ding lumabas ang gate, okay? Bili ni Cloud. Sa nakalipas na mga taon, ay halos 4 na taon ng midwife si Cloud.
Ginamit ang perang bigay ni Gino upang magsimula kasama ang mga anak at ina. Okay po, Mami. Sabay na sagot ng kambal. Yumakap pa sila kay Cloud ng mahigpit. Mami, I have a question po. Saad ni Gina kaya natigilan si Cloud. Yes? Tanong niya habang kumakain. Kapag ba bumalik si Daddy, magbabalikan na kayo? Tanong ni Gina. Nagkatinginan sina Cecil at Cloud. Alam niya kung gaano kagalit ang ina kay Gino. Matanda na rin ang kambal, kaya naman marami nang iniisip na kung ano-ano tungkol sa ama. Bakit mo naman naitanong yan, mahal ko? Tanong ni Cloud. Wala nga po. Kasi yung classmate po namin is may sundalong daddy at palagi din daw po yung wala kaya naisip ko lang po na baka sundalo din po ang daddy namin ni Gio. At katulad nila na happy together kapag umuwi si daddy nila sa kanila. Nakangiting sa Adi Gina pero pakiramdam ni Cloud ay may itinatago ang mga anak niya sa kanya. At saka mami, padagdagan po ang pagkain namin sa lunchbox Yung friend po kasi namin ni Gina is big guy na and he needs more foods. Sagot ni Gio. Naalalang noong nakaraang mga araw pa mukhang bibig na mga anak ang new friend daw na mga ito. Kung sundalo man ang daddy namin, for sure, super cool niya. Tili ni Gina. Napakuyom si Cloud. Hindi alam ang isasagot sa mga anak. Dito nagsimula ang galit niya kay Gino. Buhay pa ba ito? Patay na? O iniwan lang sila para sa ibang babae? Hindi niya alam. Huminga siya ng malalim. Huwag kayong mag-alala. Hahanap si mami niyo ng asawa, hindi katulad ng daddy niyo. Saad ni Cecil kaya humaba ang nguso ni Gina at Gio. Mga apo, hindi naman nagkukulang si mami ng pagmamahal sa inyo. Hindi niyo kailangan ng ama. Iniwan niya kayo. Nagkatinginan ng kambal dahil sa sinabi ng kanilang lola. Kahit 8 taon na lumipas, hindi pa rin tuluyang nawala ang sakit. Pero mas mahalaga ang pagiging ina, ang kapayapaan at ang dignidad na pinilit niyang buuin. Maya-maya, habang inaayos si Cloud ang gamit sa sasakyan, lumapit sa kanyang ina. Cloud, mahinang wika ng ina. Kung sakaling bumalik man siya balang araw, anong gagawin mo? Napatingin si Cloud sa mga ulap sa kalangitan. Tahimik muna siya bago tumugon. Hindi ko na siya hinahanap, ma. Kung buhay man siya, edi maganda, di ba? Hindi siya inuod. Pero isa lang ang malinaw sa akin. Nabigyan niya ako ng kalahating milyon noon. Tila sinampal niya ako sa katotohanan. Hindi na nga siya babalik pa na para bang yun ang kabayaran sa lahat ng taon na nagsama kaming dalawa. Hindi dahil hindi ko na siya mahal, kundi dahil mahal ko na yung sarili ko ngayon. Mahal ko na sina Gio at Gina. At yun lang ang mahalaga. Hindi nga siya nagparamdam sa akin na matagal ni sulat wala eh. Sagot ni Cloud. Tumango si Cecil, piniling manahimik. Hindi niya malimot kung paano muntik masira ang anak noon. Paano kung malaman ni Cloud na hindi niya ipinapasa ang sulat at bulaklak ni Gino? Ayaw niyang paasahin ito. Habang palayo ang kotse, muling tumingin si Cecil sa mga batang naglalaro. Walang alam sa bigat na nakaraan at sana'y hindi na kailangan pang malaman. Habang nasa seminar ay tahimik lang si Cloud na ginagawa ang kanyang tungkulin ay hindi niya akalain na lalaruin siyang muli ng tadhana. Bilang bahagi ng ating security and defense collaboration, makakasama natin ngayon ang bagong talagang pinuno ng Elite Rescue Medical Task Force sa buong Luzon Region. Ang natatanging ginawaran ng medalya ng katapangan sa misyon sa Mindanao, Malaysia at Afghanistan. Please welcome General Gino Montecarlos. Saad ng host. Nandito sila sa camping booth sa Cordon Isabela. Hindi na bago sa kanila ang makasamang volunteers na pulis o sundalo. Tumigil si Cloud. Parang huminto ang mundo niya. Ang pangalang matagal na niyang pilit kinakalimutan. Ang boses na akala niya'y naglaho na. Muling bumalik sa araw na ito. Hindi. Kapag masamang damo talaga, mahirap mamatay. Buhay panditer na ng ghost sa amin ng mga anak niya. Mahinang saad ni Cloud. Sa entablado, nakasuot ang simpleng uniforme. Malinis ang gupit ang buhok, may pilat sa kanang kilay, at may ningning sa matang hindi nagbago. Nakatayo si Gino, buhay, humihinga.
at mas lalong naging lalaking-lalaki kaysa sa huling gabi nilang magkasama. Gwapong-gwapo sa sarili, duwag naman. Malamig na saad ni Cloud. Lumipas ang ilang minuto ng seminar pero hindi makafocus si Cloud. Sa bawat galaw ni Gino, nararamdaman niya ang panunumbalik ng lahat. Ang takot, ang galit, ang pag-ibig, ang pangungulila. Pagkatapos ng seminar, bumalik sila sa kanilang hotel. Si Cloud ay mabilis na naglakad palabas. Hawak-hawak ang ID at kit niya. Ngunit hindi siya nakaalis dahil may nakabangga siyang malaking tao. Cloud? Mahinang saan ni Gino, kaya naman madiin na napapikit si Cloud. General Monte Carlos, kilala mo pala si Midwife Manuel. Saad ng isang sundalo. Gumiti si Cloud at pinatatag ang sarili. Good afternoon, General. Nagtama ang paningin nilang dalawa ni Gino. Tinaasan niya ito ng kilay. Umaasa siyang kung nakakapatay lang ang tulis ng kanyang kilay, sana ikinamatay na yon ni Gino. Wala naman po pala kayong sasabihin. Makikiraan. Malamig na wika niya dahil nakaharang ito sa hallway ng hotel. Kinagat niya ang labi niya. Pilit pinipigil ang emosyon. Cloud, ako to. Hindi alam ni Gino kung anong sasabihin. Natawa si Cloud. Ikaw ang General Monte Carlos? Kilala kita. Nagpakilala ka na kanina. Mukha rin kilala mo rin ako kasi nasa ID ko naman ang pangalan ko. Nakakaya sa mga kasamahan mo na parang malalaglag ang panga mo habang nakatingin ka sa akin. Gandang-ganda si Cloud sa kanyang sarili ngayon. Wala siyang kasalanan kay Gino kaya hindi siya mahihiya kung titindig siya sa harapan nito. Magkakilala kayo, General? Tanong ng isa sa kasamahan ni Gino. Hindi sumagot si Gino kaya ngumisi si Cloud. Hindi, ngayon lang kami nakita. Nakilala ko lang siya kasi nagpakilala siya sa entablado kanina. Sagot ni Cloud. Nakita niyang sakit na dumaan sa gwapo nitong mukha. Para kay Cloud, matagal nang namatay ang Gino na minahal niya. Aalis sa sana siya na magsalita si Gino. Bumalik na kayo sa quarters niyo. Inutusan nito ang sundalong kasama kaya dali-daling sumunod ang mga ito. Lalampasan na sana ni Cloud si Gino nang hawakan siya nito sa braso. Huwag mo nga akong hawakan. Ew! Inis sa saan ni Cloud nang iwaksi ang kamay ni Gino. Hindi ko sinadyang saktan ka. May dahilan ako. Hindi natuloy ni Gino ang sasabihin nang maunahan siya ni Cloud. 8 taon, Gino. 8 taon ako naghintay ng kahit isang sagot. Tapos bigla ka nalang lilitaw ngayon na parang walang nangyari. Wala ka nang paramdam ng 8 taon. Aba, ayos ka naman, General Monte Carlos. Baka lang nakakalimutan mo. Nakipaghiwalay ka sa akin matapos mo akong bembangin. Ipapaalala ko lang kasi baka nakakalimutan tayo dito. Gusto mo bang ibalik ko pang perang ibinigay mo? 200,000 plus 500,000. Sabihin mo lang kasi baka utang na loob ko pa yun sa'yo eh. Dagdagan ko na rin ang interes. Mapait na saad ni Cloud kaya madiin na napapikit si Gino. Nagtataka siya dahil nagpadala siya ng mga sulat kay Cloud lalo nang malamang sumama na ito sa ina. Napailing si Cloud at muling nagsalita. Ano? Nasaan yung babaeng binabahay mo sa Mindanao? Ha? Nagtatakang tanong ni Gino kaya natawa si Cloud. Hindi makapaniwala na nagmamaang-maangan si Gino sa harapan niya ngayon. Yung babae na sinabi ni Luis, binigyan niya ako ng 500,000 at sinabi na may binabahay ka na sa Mindanao. Alam mo, bakit ko ba sinasabi ang lahat ng ito ngayon? Wala naman akong pakialam sa'yo. Inis na saan ni Cloud at inirapan na nag-iisang lalaking inibig. Nagulat si Gino. Anong, Cloud, hindi totoo yun. Isang civilian operative ang naalala kong may nakasama ako mga civilian. Tinulungan lang ako habang nagpapagaling ng maaksidente ako. At prinotektahan namin siya. Wala nangyari sa amin. Ikaw nga itong naglihim sa akin eh. Sinabi ni Luis na may kalakihan daw ang tiyan mo nang ipinaabot ko ang perang natanggap namin para sa misyon. Buntis ka nun. Kumabog ang dibdib ni Cloud dahil sa tanong ni Gino. Hindi ako naniniwala sa mga pinagsasasabi mo at wala akong pakialam kung ano sinabi ni Luis sa'yo tungkol sa pagiging buntis ko noon. Bakit? Ano bang pakialam mo? Hiwalay na tayo noon, di ba? Wala kang tawag o kahit na ano kaya tantanan mo nga ako. Kasi kahit anong dahilan mo, pinili mong hindi bumalik eh. Malamig na sabi pa ni Cloud. Pinili ko lang ang tungkuling sinumpaan ko, Cloud. Dahil gusto kong maging karapat-dapat sa'yo. Sa inyo. Sagot ni Gino. Napakunutan noon ni Cloud. Sa inyo? Gumiti si Gino.
at bahagyang nangingilid ang luha. Nalaman ko, may mga anak tayo. Mahinang saad ni Gino. Tumigil si Cloud. Nanlambot ang tuhod niya. Paano mo nalaman? At saka ano bang pakialam mo? Sinundan kita, pinahanap kita. Hindi ako makalapit agad dahil pinoprotektahan pa ako ng gobyerno dahil sa mission ko. Kailangan ko isakripisyo ka para magampanan ko ang tungkulin ko. Oras na makilala ako ng terorista, pwede nilang balikan ang mga mahal ko sa buhay kaya tiniis kong hindi ka pansinin. Pero simula ngayong araw na to, gusto kong bumawi. Kayong tatlo ang dahilan kung bakit ako bumalik at tinapos ang mga mission ko at piniling magbakasyon at harapin kayo. Saad ni Gino dahilan kung bakit umiling si Cloud. Kinagat niya ang loob ng pisngi niya. Pinipigilang manginig ang boses, pero huli na. Kitang-kita ni Gino ang nagbabadyang luha sa mga mata ni Cloud. Hindi siya nagsalita. Hindi niya alam kung dapat ba siyang humingi ng tawad o yakapin na lang ito at humagulgol sa gitna ng hallway. Cloud, teka lang. Mahinang sabi ni Gino habang hinawakan ang braso ng babae nang magtangka ulit itong umalis. Agad itong binawi ni Cloud. Wag mo akong hawakan sabi eh. Hindi na ako naniniwala sa kasinungalingan mo. 8 taon. 8 taon, Gino. Walang isang tawag kahit sulat kahit anino ng sorry mo sa ginawa mo sa akin wala. Para saan pang pagpapakita mo ngayon? Para ipakita mong ikaw na si General Monte Carlos? Well, congratulations. Hindi uubrang pagsisinungaling mo. Sarkastikon saad niya. Cloud, hindi ko gustong iwan ka ng ganun. Wala akong choice nun. Sobrang classified ang mission ko. Pinagbawalan kami ng lahat. Lahat ng bagay pinuto lahat. Komunikasyon, pamilya, kahit pangalan namin. Akala ko mamamatay na ako doon. Kaya... Huminto siya. Hindi alam kung paano ipagpapatuloy. Kaya iniwan mo ako? Iniwan mo kami? Bulalas ni Cloud. Anong gusto mong gawin ko? Palakpakan ka dahil bumalik ka at buhay ka pa? Oh, ito 10 bagsak ng palakpak. Inis si Cloud na pumalakpak. Kung hindi pa dahil sa seminar na to, hindi ka pa talaga magpapakita, di ba? Ano naman ngayon kung alam mong may mga anak ako? Well, katulad ng iniisip kong patay ka na, isipin mo na lang din na hindi ikaw ang ama ng mga anak ko. Saglit na natahimik si Gino. Nakita niya nanginginig na ang balikat ni Cloud, pero buo pa rin ang tindig. Tulad ng dati, matapang pa rin. Hindi ko alam na may kami pala sa isipan mo, Gino. Kasi ang alam ko, ako lang ang naiwan. Ako lang nilamon ng takot. Ako lang ang sinumpa ng mga tanong ng mga anak ko kung nasan ka. Ako lang ang sumagot sa mga araw-araw na, Mami, may daddy ba kami? Na wala akong tamang sagot. Ako lang palagi. Malamig na sad ni Cloud. Pigilan luha. Pero hindi yan sakit. Iba na ang Cloud ngayon. Mas matatag. Mas matalim ang dila. Mas kayang tumindig kahit wasaka. Napayuko si Gino. Cloud, may karapatan ako magpaliwanag. Kahit isang gabi lang, pakinggan mo lang ako. Tumawa si Cloud. Walang saya. Tingin mo, may kwenta pang paliwanag mo sa 8 taon kong pananahimik. Sa libo-libon luhang pinilit kong lunukin gabi-gabi. Tingin mo, may maibabalik pa tayo? Hindi ko alam. Amin ni Gino. Pero gusto kong subukan buuin, kahit anino lang ng pamilya natin. Hindi mo kami pamilya, Gino. Matigas na saan ni Cloud. Ang pamilya ko, yung kambal. At salamat sa Diyos. Minahal nila ako kahit hindi nila ako lubos na naiintindihan sa tuwing sinasabi ko na okay lang na kami lang ang magkakasama. At salamat sa sarili ko. Kasi kahit wasak ako, hindi ako nagpakain sa lungkot na iniwan mo. Nanatiling tahimik si Gino. Huminga ng malalim. Alam kong hindi sapat ang kahit ano pang sasabihin ko. Pero kahit minsan lang, gusto kong malaman mo na hindi ko kayo kinalimutan. Araw-araw ko kayong iniisip. 8 taon man ako nawala, kayo pa rin ang dahilan kung bakit ako bumalik. Hindi dahil may utang ako sa'yo. Bumalik ako kasi gusto kong maging ama sa mga anak natin. Kung papayagan mo. Tumitig si Cloud sa kanya. Late ka, General. Sila ang magdidesisyon kung tatanggapin ka nila. Pero ako, tapos na ako sa'yo. At sa unang pagkakataon, nakita ni Gino kung gaano kahirap ang iniwan sugat. Hindi lang pilat ang iniwan niya, kundi isang pagkakataong pinilit itayo ni Cloud mula sa pagkawasak ng puso nito. Pero kahit ganon, sa ilalim ng galit,
Nakita rin niyang may bakas pa ng damdaming tinatago. Hindi pa tapos ang kwento nila. Pero ngayon, si Cloud na ang may kontrol kung paano ito magtatapos. Ito na ang last day ng kanilang seminar. Pinilit ni Cloud na layuan si Gino, subalit nadisgrasya pa ito. Tingnan mo tong papansin na to. Agaw eksena talaga. Bulong ni Cloud. May nalaglag kasing salamin malapit sa pwesto ng bootcamp nila Gino. May mga nasugatan kaya walang nagawa sila Cloud kundi ang tumulong. Hindi nagsalita si Cloud habang pinipiga ang bulak sa sugat ni Gino. Ramdam niyang tinitiis nito ang hapdi. Pero hindi ito dumadaing at mukhang sanay naman na siya. Tahimik lang, nakatitig sa kanya. Napansin niyang nanginginig ang kanang kamay ni Gino. Tinitiis mo lang ba dahil general ka? Tanong ni Cloud. Malamig pa rin ang boses pero may halong asar. Tapang-tapangan? Hindi. Sagot ni Gino, halos bulok. Tinitiis ko kasi ikaw may hawak ng bulak. Nais kong tumagal ang pagdampi mo sa balat ko. Napangisi si Cloud ng bahagya, pero agad niya itong tinakpan ng irap. Hindi niya dapat hayaang makalusot ang kahit isang piraso ng kilig sa kanya. Hindi ngayon. Mas okay pa sigurong tinamaan ka ng bala kaysa sa drama mong to. Sambit niya habang nilalagyan ng bandage ang sugat. Mas madaling lunasan yun. Hindi agad sumagot si Gino. Sa halip ay tinitigan siya, mabigat at puno ng paninisi sa sarili. Alam mo bang iniisip kita gabi-gabi habang nakasubsub sa putik ng gubat? Wika ni Gino. Ikaw, at saka ako nasa ng mga anak natin. Sino may sabing may mga anak ka sa akin? Malamig na tanong ni Cloud. Tumahimik ang paligid. Maging ang ibang volunteer sa infirmary ay lumabas para bigyang espasyo ang dalawa. Naramdaman ni Cloud ang lalim ng kanyang galit. Ibinigay ko ang buong pagkatao ko sa'yo. Patuloy niya. Hindi lang katawan. Buong tiwala, buong plano, buong kinabukasan. Tapos na yun, Gino. Hindi ako nagdadasal ng muling pagkikita natin. Kaya huwag mong piliting buuin yung hindi mo man lang piniling ipaglaban noon. Nilunok ko mga masasakit na sinabi sa akin ng lahat ang iwan mo ako mag-isa. Umasa pa rin ako na nagbibiro ka lang nung iniwan mo ko pero hindi. 8 taon. Sa tingin mo ba isa akong laruan na kapag binalikan mo ay naroon pa rin sa pinag-iwanan mo sa akin? Gusto sana magsalita si Gino pero mabilis na lumakad palayo si Cloud matapos tapusin ang paggamot. Naiwan siya nakaupo, hawak ang sugat, pero masasaktan sa hindi nakikitang pilat. Nang gabing yun, umuwi si Cloud. Hindi niya alam kung sasabihin pa niyan tungkol kay Gino sa mga anak. Subalit kinabukasan ay nagtaka siya na may bulaklak sa labas ng kanilang bahay. May sulat doon at hawak yon ni Cecil. OMG! Huwag mo sabihing may naliligaw sa'yo ma. May asim pa yun? Biro ni Cloud pero kung tutusin ay alam ni Cecil na galing ito kay Gino. Araw-araw siya nag-aabang upang hindi makita ng anak ang pakulo ni Gino. Wala ito. Kinakabahang sad ni Cecil kaya napairap sa hangin si Cloud. Ma, si Gino po. Nakita kami. Biglang sabi ni Cloud. Ayaw magsinungaling sa ina. Ano? Bakit? Ang lakas talaga na loob na lalaking yan na magpakita matapos ang 8 taon. Sigaw ni Cecil. Sinenyasan ni Cloud ang ina. Ma, wag po kayong maingay. Mamaya marinig kayo ng mga bata. Saway ni Cloud kaya napairap na lamang si Cecil sa hangin. Nako, dadaan mo na lalaki yan sa akin. Sigaw ng kanyang ina kaya napabuntong hininga si Cloud. Napailing si Cloud. Hindi niya ako makukuha sa papogi points. Maria Clara na ako ngayon. Ano sabi ng 20 anyos na nabuntes? Nakatas ang kilay na tanong ni Cecil. Binuntis ang anak ng mayor na dahilan kung bakit namatay ang ama mo. Mama naman, kahit Monte Carlo si Gino, hindi naman siya lumaki doon. Pabalang na sagot ni Cloud kaya kinurot siya ng ina sa tagiliran. Isa pa rin siya Monte Carlos. At di ba, ang sabi mo bumalik siya sa pamilya niya matapos kang iwan? Paalala ni Cecil. Pero kahit na papano, kahit ayaw aminin, may bahagi sa puso niyang bahagyang kumirot, hindi sa sakit, kundi sa damdaming matagal na niyang ikinulong. Ilang linggo na kalipas at si Cecil mismo ang gumagawa ng paraan upang hindi makita ni Cloud ang mga liham ni Gino para sa anak. Ngunit sa kabila pala noon ay mas napalapit pa si Gino sa mga anak niya. Gio! Gina! Saan naman kayo pupunta? Sigaw ni Cloud. Kauwi niya lamang sa nakakapagod na trabaho sa kanyang klinik.
Maglalaro po kami with our pogi na friend. Sigaw ni Gina. Sinubukan niyang habulin ng anak pero pumadyak na mga ito sa bisikleta. Naghihinala na ako sa kaibigan niya mga anak mo. Saad ni Cecil sa anak. Ako rin ma. Saad ni Cloud. Sundan mo, mamaya kung sinong tambay ang kaibigan niyang kambal. Saad ni Cecil kaya pasimpleng sumunod si Cloud gamit ang e-trike. Tahimik na minaneho ni Cloud ang e-trike. Hawak na mahigpit ang manibela. Sa salamin, masungit ang mukha pero nanginginig ang loob. Hindi niya alam kung mas takot siya sa pogi friend ng kambal o sa alaalang pilit niyang kinalimutan. Bakit ba ako kinakabahan? Hindi naman sasama ang mga anak ko sa masasamang tao. Mahinang saad ni Cloud. Pagkababa sa e-trike, naglakad si Cloud sa eskanita patungong park. Sa gitna ng mga batang naglalaro, agad niya nakita ang kambal at isang lalaking nakaluhod. Inaabot ang laruan kay Gina. Napatigil siya. Si Gino. Hindi na kailangan lumapit. Alam na ng katawan niya. Ang tikas, ang ngiti. Ang paraan ng pagtitig kay Gio habang inaayos ang sintas. Hindi niya na malaya na. Napakuyom na pala ang kanya mga kamao. Nakukuha mo pa talagang umiti sa mga batang iniwan mo. Wala ka talagang hiya. Malamig na saad ni Cloud. Dahan-dahan siya lumapit. Pero bawat hakbang niya ay mabigat. At sa huli, nang sapat na ang layo niya ay nagsalita siya. Gio, Gina, sa bahay kayo dapat naglalaro. Hindi dapat kayo nakikipaglaro sa kung sino. Nagulat ang mga bata. Napalingon sa kanya. Mami! Saad ni Gina. Nandito po kami para makipaglaro. Sagot ni Gio. Parang tinusok ng karayom ang dibdib ni Cloud. Tumitig siya kay Gino at sa wakas. Sa loob ng maraming linggo, nagkaharap silang dalawa ulit. Naaalala niya, sinubok pa nitong pumunta sa kanyang klinik pero hindi niya pinansin. Ano ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Cloud. Cloud, sandali lang sana. Gusto ko lang din naman makasama ang mga anak. Isang malakas na sampal ang binitawan niya. Natakpan ng mga kamay ng kambal ang kanilang bibig sa gulat. Ang kapal ng mukha mong magpakita sa mga anak ko nang walang pahintulot mula sa akin. Akala mo ba mga laruan niyang mga yan na pwede mong balikan na lang ng basta-basta? Malamig na tanong niya pero humarang si Gio at Gina sa harapan niya. Ngayon ay pumapagitna na sa kanilang dalawa. Bakit po ba kayo nag-aaway? Umiiyak na tanong ni Gina. Daddy, si Mami po ba galit sa'yo kasi iiwan mo rin kami ulit? Umiiyak na tanong ni Gio. Napakurap si Cloud. Pakiramdam niya ay may humugot ng hangin sa kanyang baga. Sa lahat ng tanong, ito ang pinakamasakit. Ang takot ng mga anak na maranasan muli ang iniwan. Alam na nilang, ako ang tunay nilang ama, Cloud. Alam kong abot langit ang galit mo sa akin ngunit pakiusap. Huwag mo naman ipagkait sa mga anak natin ang katotohanan. Naiiyak na saan ni Gino. Natahimik ang paligid. Maging ang hangin sa paligid nila, tila nakisama sa tensyon. Humagulgol si Gina, sabay yakap sa ama. Ayoko pong mawala ka ulit. Umiiyak na sad ang anak. Yumakap na rin si Gio sa ama. Huwag ka na pong umalis. Mami, patawarin mo na si Daddy, please. Umiiyak na saad ito. Napaatras si Cloud. Sa isang iglap, kusang lumabas ang matagal niyang inaalaga ang bigay. Anak, hindi ganun kadaling magpatawad. Hindi niyo alam ang sakit na naranasan ni Mami. Pero Mami, masakit din po kung aalis siya ulit. Umiiyak na saad ni Gina at tumakbo na para yakapin naman ang ina. Gusto lang po namin kumpletong pamilya. Mahina saad ni Gio. Nanlumo si Cloud. Tumalikod siya saglit. Pinilit ang sarili na hindi maiyak. Nakatingin sa kanya si Gino. Tahimik lang. Hindi na nagtangkapan lumapit. Lumuhod si Cloud sa harap ng mga anak. Hinawakan ng pisngi ni Gina. Pagkatapos ay ang ulo ni Gio. Hindi ko kayo pipigilan na mahalin siya. Hindi ko kayo pinagkaitan. Pero sana, maintindihan niyo rin si Mami. Ilang taon kong tinaguyod ang mundo natin na mag-isa. Hindi ganun kadaling tanggapin ng taong iniwan durog ang puso ko. Naiiyak na saad ni Cloud sa mga anak. At hindi ko hinihiling na patawarin mo ko ngayon, Cloud.
Ngunit hindi ako nagsisinungaling. Sumulat ako sa'yo, hindi ako tumigil. Sagot ni Gino. Tama ka, Gino. Dahil hindi pa rin ako handa. Pero ang mga anak natin, sila ang rason kung bakit hindi kita tinataboy ngayon. At huwag mong ipagpilitan ng bagay na hindi naman nangyari. Wala akong sulat na natanggap mula sa'yo. Saglit na katahimikan ang namutawi sa kanila. Uuwi kami. Kung gusto mo sumama, ikaw bahala. Pero isang maling hakbang, Gino, at ako mismong aalis. At sa pagkakataon yun, hindi na ako lilingon pa kasama ang mga anak ko. Mariing saad ni Cloud. Tumingala si Gino. Tila tinanggap ang alok na hindi buo pero sapat para magsimula. Salamat. Kahit ito lang muna. Tahimik ang biyahe pa uwi. Si Cloud ang nagmamaneho. Si Gino sa likod kasama ang tahimik pero masayang kambal. Pagdating sa bahay, sinalubong sila ni Cecil. Nakahalokip-kip at nanlaki ang mga mata na makita si Gino. Abat ang lakas talaga ng loob mo sumama sa anak at mga apo ko, Gino Monte Carlos. Sigaw na matanda. Magandang gabi po, Tita Cecil. Bati ni Gino. Hindi magandang gabi para sa mga traidor, manloloko at sinungaling na katulad mo. Sigaw ni Cecil kaya sinaway siya ni Cloud. Ma, wag na ngayon. Pagod na mga bata. Hindi rin maganda sa mental health nila kung makakarinig ng kung ano mula sa atin. Nagkaiyakan na po sila kanina. Mahinang saad ni Cloud. Kaya nga dapat yan pinapaalis na habang maaga pa. Ani pa ni Cecil. Ngunit bago pa muling makasagot si Cloud, napansin niyang may isang bagay na nakatambak sa gilid ng cabinet. Isang shoebox. Luma na at medyo bukas ng takip. Mula doon, may nakasilip na kulay bughaw na sobre. Ano to? Tanong niya, nilapitan ng kahon. Biglang lumapit si Gino, halatang kinakabahan. Napansin niyang pamilyar ang pagkakatupi ng mga liham. Yan ang mga sulat ko. Ani Gino. Sulat? Mama, ano pong gagawin niyo dito? Tanong ni Cloud na halatang inilabas ng ina para itapon. Binuksan niya ang kahon at doon bumungad ang mga kumpol ng sulat. Lahat may petsa, lahat may pangalan niya sa ibabaw. Maayos na handwriting, pamilyar na lagda. Napatingin siya kay Cecil. Ma, hindi makatingin ang ina sa kanya. Anak, hindi ko na kasi alam kung tama pang ipabasa sa'yo. Akala ko kung matutuloy yon, masasaktan ka lang ulit. Ayoko na sanang pahintulutan ng kahit anong pagbalik ng taong nanakit sa'yo. Itinago ko yan sa mahabang panahon. Mama naman, wala kang karapatang ipagkait sa akin ng katotohanan. Hindi makapaniwala si Cloud na may katotohanan ng mga sinabi ni Gino sa kanya. Isa-isang binuklat ni Cloud ang mga liham. Bawat petsa ay tinignan niya. Ang iba ay 1 taon na nakararaan nang iwan siya nito para sa isang misyon. Alam ko hindi sapat ang paghingi ko ng tawad. Pero araw-araw kong hinahanap ang mga boses ng mga anak natin sa katahimikan ng gubat kung nasan ako mahal ko. Cloud, kung papalarin, gusto kong masilayan kayo kahit nasa malayo lamang ako. Mag-iingat ka dyan ah. Sa ngayon, ito lang ang kaya kong gawin. Sumulat sa'yo. Hindi ko pala talaga kayang lukoy ng sarili ko na nais kong takbuhan ka. Hindi ko kaya mahal ko. Walang araw na lumipas na hindi kita naiisip. Patawad sa duwag na Gino na pumili ng katahimikan kaysa lumaban sa ngalan ng pamilya natin. Babawi ako mahal ko. Bibilisan ko ang misyon sa abot ng makakaya ko at uuwi ako sa'yo. Nagmamakaawa kong tanggapin mo ulit ako. Nagmamahal, Gino. Napasapo sa bibig si Cloud. Halos mapaupo sa sahig habang hawak ang isang liham. Bakit hindi mo sinabi sa akin, Ma? Ilang gabi akong umiiyak. Iniisip kong mahal pa ba niya kami? Kung kahit konting parte ng buhay niya ay kami pa rin. Tanong ni Cloud. Subalit naramdaman niyang hinawakan ni Gino ang nanginginig niyang kamay. Cloud, ang kambal. Naunawaan ko kung bakit tinago ni Tita Cecil ang mga to. Tama siya. Hindi dapat kita papaasahin lalo pat nasa isang malayong misyon ako at iniwan kayo. Bilin sa babaeng iniibig. Nauunawaan na niya ngayon kung bakit walang natanggap si Cloud ng mga sulat. Tahimik si Gino. Hindi na muling nagsalita pa. Pinanood lang niya si Cloud habang binabasa mga liham na matagal itinago ni Cecil. Tahimik din ang kambal. Hindi lubos na nauunawaan na nangyayari. Maya-maya'y umalis si Cloud.
Dala pa rin ang ilang liham. Hindi niya matignan si Gino. Hindi kita mapapatawad ngayon. Pero salamat. Sa kahit papano, pinatunayan mong hindi mo kami lubusan nakalimutan. Na totoo ang mga sinabi mo mga dahilan. Umiiyak na saan ni Cloud. Tinignan niya si Cecil. Ma, hayaan mong ako ang magdesisyon mula ngayon. Tumango si Cecil. Masuyo pero puno ng pagsisisi. Hindi po ako titigil hanggat hindi ko na ibabalik kahit anino ng tiwalang nawala dahil sa ginawa ko. Naunawaan ko po ang takot yung masaktan si Cloud, Tita Cecil. Pero mahal ko po siya. Mahinang saan nito. Tumango si Cloud, pero wala na siyang sinabi. Tumalikod siya, dala ang kahon ng mga liham, at pumasok sa kanyang kwarto. Tahimik ang gabi. Nakaupo si Cloud sa kama, hawak ang huling liham mula sa kahon. Nakapatong ang mga naunang sulat sa gilid ng unan. Habang binabasa niya, unti-unting bumabalik ang mga alaala. Mahal ko, 1 taon na ako dito. Namimiss na kita. Sabi ni Luis, isinama ka raw ni Tita sa Santiago. Mag-aral ka mabuti Alagaan mo sarili mo. Siya nga pala. Nabaril ako, Cloud, pero okay na ako. Buhay po akong babalik sa'yo. Babawi ako. Mahal na mahal kita. Nagmamahal, Gino. Pumikit si Cloud. Pinipigilan ng luha. 1 linggo siyang hindi nakipag-usap kay Gino. Kahit araw-araw itong nasa bahay, hindi niya matanggap na gumawa ito ng paraan para ipakita ang nararamdaman. Kinabukasan, nakangiti sina Gina at Gio habang pinagmamasdan ng ina na tahimik na nakatitig kay Gino. Masaya nakikipaglaro sa kambal. Hindi siya kinausap nito. Binigyan siya ng panahon para mag-isip. Gumawa ang kambal ng set-up para sa mga magulang. Gio, ready ka na? Tanong ni Gina. Game! Sagot nito. Lumapit muna si Gio kay Gino, malungkot ang mukha. Daddy, totoo po bang aalis ka na ulit? Narinig ko si Lola Cecil kagabi. Sabi niya baka tinawag ka na raw ulit sa kampo. Saan ni Gio? Ha? Anong? Hindi anak, wala akong natatanggap. Hindi niya natuluyan na isabihin nang maunahan siya ni Gio. Nagtataka si Gino sa pinagsasasabi ng anak. Kaya pala lungkot ni Mami kanina. Saan ni Gio? Sa kabilang dako, tumakbo si Gina papunta naman kay Cloud. Mami, may tinatanggap ka na daw na manliligaw sa barangay? Yung bagong engineer daw? Nagtatampo si Daddy, babalik na lang daw siya sa mission niya. Saan ni Gina sa ina? Ha? Anong engineer? Ano nagtatampo ang Daddy niyo? Wala. Sabi ni Daddy, okay lang daw kasi aalis na rin naman siya. Malungkot na sabi ni Gina. Ano? 1 linggo ko pa lang siyang hindi pinapansin dahil nahihiya ako. Sigaw ni Cloud dahil kinakabahan siya sa sinabi ni Gino. Sabay-sabay na pumasok ang dalawa. Si Cloud lumapit kay Gino na halatang nalilito din. Aalis ka na naman. Hindi ka man lang nagsabi. Ganyan ka ba talaga? 1 linggo lang kitang hindi pinansin. Nagsorry na si Mama at lahat-lahat tapos iiwan mo lang din naman pala kami. Galit na asik ni Cloud. Ako? Ikaw nga daw may engineer. Sabi ni Gio, tinanggap mo na raw yung maliligaw mo. Nakakunutan noong sabi ni Gino. Alam mo bang iniisip ko pa nga kung paano kita mapapatawad ng buo tapos heto't aalis ka na naman? Inis na tanong ni Cloud. At ako naman, inipon na lahat ng lakas ng loob ko para bumawi. Pero heto't papalitan mo na agad ako. Tanong ni Gino. Pareho silang nagtataka sa sinasabi ng isa't isa. Cloud, mahal kita. Kaya nga gagawin ko lahat para mabuo tayo. Madamdaming saan ni Gino. Mahal din naman kita. Pero bakit aalis ka na naman? Hindi ba ako pwedeng magpakipot na muna, ha? 8 taon na kong tuyot. Pwede bang bigyan mo naman ako ng oras? Inis na sa Cloud. Nagkatinginan sila. Parehong malalim ang hininga. Pero bago pa magtuloy ang kanilang away. Gotcha! Saan ng kambala? Prank lang po. Gusto lang naming magkaaminan na kayong dalawa. Ang tagal niyo pong magbati eh. Sabi ni Gina. Para po kayong mga bata. Mahinang saan ni Gina. Napatingin si Cloud kay Gino. Pareho silang natawa pero may konting luha pa rin sa gilid ng mga mata. Wala talagang tatalo sa kambal na to. Mahinang saan ni Gino. Matalino, matapang, manasakin. Sagot ni Cloud. Sa akin sila nagmana. Hindi lang naman ikaw ang gumawa sa kanila. Mahaba ang ngusong saan ni Gino. Gino,
Tawag ni Cloud. Saglit silang natahimik. Seryoso ang mga mata. Hindi ko alam kung kaya ko pa, pero gusto kong subukan. Kung kaya pa natin. Mahinang sabi ni Gino. Huwag mo na ulit kaming iiwan ng ganong katagal ha. For sure, pupugutan ka na ng ulo ni Mama. Kaya pa natin. Basta, sabay. Mahinang saad ni Cloud. At sa wakas, ang dating sugat na bukas ay nagsimulang humilom. Hindi dahil kinalimutan ng sakit, kundi dahil pinili nilang lumaban muli. Sa isang hapag, muling nagtipon ng pamilyang minsan nagkahiwa-hiwalay. May tampo, may tanong, pero isang bagay ang tiyak. Iyon ay hindi na sila muli pang maghihiwalay. At sa huli, ibinigay ni Gino ang singsing na matagal na niyang binili pa sa Afghanistan bilang tanda ng panibagong simula. Mahal kita, Cloud. Ngayong ayos na lahat. Nais kong tuparin ang mga pangako ko sa batang ikaw. Pakasalan mo ko. Mahinang saan ni Gino, kaya naman tuluyan ang naiyak si Cloud. Dapat lang natuparin mo yun itong huling mission mo, Mr. Gino Montecarlos. Ang hindi na kami iwan pa at mahalin kami habang buhay. Mahinang saan ni Cloud. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nawawala kahit sa gitna ng pagkukulang at pagkakamali. Mahalaga ang pagtanggap, pagpapatawad at pagbibigay ng panahon para muling maghilom ang mga sugat. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!